Ang pagtukoy sa pinakamatalinong bata sa buong mundo ay maaaring mag-iba depende sa kung paano mo susukitan ang katalinuhan. Kadalasan, ang mga batang itinuturing na pinakamatalino ay yaong may mataas na IQ, intelligence quotient, scores, nakamit ang mga pambihirang tagumpay sa murang edad, o nagpakita ng kahangahangang kakayahan sa partikular na larangan gaya ng matematika, siyensya, musika, o sining. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang katalinuhan ay maraming dimensyon at hindi lamang nasusukat sa akademikong tagumpay o IQ score. Sa nakaraan, may ilang batang kilala sa kanilang pambihirang katalinuhan at nakamit. William James Sidis, 1898 hanggang 1944, ay madalas na binabanggit bilang isa sa pinakamatalinong mga tao sa kasaysayan na may tinatayang IQ sa pagitan ng 250 at 300. Siya ay pumasok sa Harvard University sa edad na 11. Terence Tao ay itinuturing na isa sa pinakamatalinong mga tao sa buong mundo, na may IQ na 230. Siya ay naging pinakabatang medalista sa International Mathematical Olympiad sa edad na 13 at ngayon ay isang kilalang mathematiko. Kim Ung-yong ay mayroong Guinness World Record bilang pinakamataas na IQ, na nagtala ng score na 210. Siya ay ipinakilala sa university physics courses sa edad na 3 at nagtapos ng universidad sa edad na 8. Ang mga modernong halimbawa ay kabilang ang mga batang may mataas na achievements sa iba't ibang larangan. Sabrina Paystersky ay kinikilala bilang Next Einstein sa kanyang kontribusyon sa field ng physics, kung saan siya ay nagpakita ng pambihirang talino sa murang edad. Micaela Fudolig ay nagtapos sa University of the Philippines diliman sa edad na 16 na may degree sa physics, at agad na nagsimulang magturo doon pagkatapos. Ang mga batang ito at marami pang iba ay nagpapakita ng iba't ibang uri ng katalinuhan, mula sa akademiko hanggang sa creative talents. Mahalaga ring tandaan na ang bawat bata ay may kanya-kanyang unique set ng kakayahan at potensyal na maaaring hindi maipakita sa tradisyonal na mga sukat ng katalinuhan. Ang tunay na sukat ng katalinuhan ay maaaring komplikado at multidimensional, na hindi lamang nakabase sa akademikong achievements o IQ scores.